For today's video ay Asher po ako. Pero yun nga po, may nabasa po kasi akong comment na ilang beses nang nagtatanong about sa shinare kong post na about sa impyerno. Tapos yung nasabi ko doon na na-encounter ko or naranasan ko yung mapunta sa impyerno dahil sa near-death experience ko po. At the age of 16 ay naranasan ko po na humiwala yung kaluluwa ko sa katawan ko. Naranasan ko yung tinatawag nga po na near-death experience at the age of 16. Nagkasakit po ako ng halos 1 month. Tapos sa pagkakasakit ko yun, halos butot balat na ako dahil hindi po ako kumakain. Wala pa akong ganang kumain. Tapos manhid na po yung panlasa ko. Ang lasa ko sa mapait is matamis na. Yung panlasa ko sa mainit is malamig. Ibang-iba na po talaga yung pakiramdam ko. So sa madaling sabi po, do sa 1 month na pagkakasakit ko yun is parang bumigay or pabigay ng katawan ko. Hanggang sa pagising ko na lang isang araw, nagdideleryo na po ako at yun nga po, naranasan ko na makita na umalis yung aking kaluluwa sa katawan ko. So that time po is may nagba-Bible study po sa amin at ang tinututukan niya is yung kapatid ko. Tapos kami ni mama is sabi namin, solid talaga kami na Katoliko. Kung ang sabi nga ng mama ko, kung saan kami nabuhay, doon kami mamamatay. Tapos hindi namin ina-accept yung pastor kasi yun nga, sabi namin doon na kami kung saan kami nabuhay sa pagiging Katoliko nga po. Then yun po, grabe yung prayer ng pastor sa amin na ang kanya lang pinupuntahan is yung kapatid ko. Tapos nalaman niya yung story ng buhay ko na ganun nang nangyari. Nag-praise sila, ganyan. Tapos yung mama ko is parang na-open yung kanyang mata dun sa nangyari sa akin. Umiyak siya ng umiyak at grabe yung deklarasyon niya na, Lord, sabi niya, buhayin mo lang ang anak ko. Maglilingkod kaming lahat sa'yo. Tapos yun po, habang umiiyak siya, nakarga po ako. Ang kaluluwa ko naman po ay umalis. Tapos naglakbay siya hanggang sa yun nga po napunta ako sa impyerno. Ang napuntahan ko po is bunganga. Para siyang kuweba na napakadilim. Pero yung kuweba is yung bato nag-aapoy siya. Tapos may naririnig ako na mga sumisigaw, mga humihiyaw. Tapos ako naman po is sabi ko, hala, patay na ba ako? Sana po ba ako? Tapos yun, hanggang sa lumalakad ako ng papasok dun sa bunganga ng impyerno. Hanggang sa yun yung nakita, hindi ko nakita. Wala akong totally nakitang tao, pero naririnig ko yung mga boss nila na umiiyak at sumisigaw. Tapos ang sabi dun yung tulong, mga pagsisisi, grabe yung mga hiyaw nila. Hanggang sa isang moment na yung boses na narinig ko is nagsabi doon na, Apo, wag ka rito. Sabi ko, sino po kayo? Ba't Apo ang tawag niyo sa akin? Tapos yun yung nangyari is, hindi ko naalala na may lolo na pala akong namatay that time. Yung tatay ng tatay ko, na namatay siya, binaril, hindi nakapagsisi. Kaya siguro dun siya napunta. Sumigaw siya, sabi, Apo, wag ka rito. Tapos dun ko na-realize na patay na nga ako. Tapos dun sa pagka-mulat kong ganun, na parang naisip ko na patay na ako, sumigaw po ako ng sobrang pagsisisi. At ang sinabi ko po ay, Lord, bigyan niyo pa ako ng chance. Gusto ko pang mabuhay. Patawarin niyo po ako, Lord, sa lahat ng mga ginawa ko. Tapos yun po, sobrang pagsisisi talaga, yung tao sa puso. At sa kabilang side naman po, habang nandun pala ako sa impyerno, yung nanay ko nagko-confess, nagsasabi siya, nagdideklara siya na, Lord, buhayin mo lang yung anak ko, maglilingkod kami sa'yo. Hanggang sa yung iyak nang yun, tumulo yung luha niya, halos mapaliguan ako ng luha niya. Tapos yun, nainom ko po yung luha ng nanay ko sa sobrang iyak niya. Bigla po akong parang hinugot doon, mula doon sa impyerno. Biglang parang isang iglap yung gumanon ako, sumingap ako, nakabalik ako sa katawan ko. So yun po, siguro declaration of faith at talagang may plano pa si Lord sa buhay namin na makakilala yung buo naming pamilya. Kaya ginawa po yun ni Lord sa amin na, lalo na sa akin, na makabalik. Tapos yun nga pang nangyari is nabuhay ako at the age of 16 mula doon sa pagkamatay ko at the age of 16 na yun nga, yung near death na yun na naranasan ko is
nakabalik pa ako. Kaya ganoon na lang yung paglilingkod na ginagawa namin kay Lord. Wala nang sukuan, wala nang ayawan kasi nakita ko nga yung impyerno, sobrang nakakatakot, nakakapangilabot, sobra. Nasabi nga, kung doon tayo magsisisi, wala nang chance. Pero buti na lang, binigyan pa ako ni Lord ng chance. At yun nga yung chance na meron kami ngayon is, ito yung buhayin ako, maging patotoo na may impyerno po talaga. So yun, yung story ng buhay namin, napakahaba kung ikukwento. So ngayon, alakalang lang talaga dun sa nangungulit sa akin na nagtatanong about sa impyerno. Marami pang dapat na maikwento pero hindi kaya ng storage ng cellphone ko. Basta yun po, glory to God sa nangyari sa buhay ko na encounter na nagkaroon ako ng near-death experience at pinahintulutan pa o niloob pa ng Lord na makabalik. At yun yung ayaw kong masayang na chance na hindi makakilala sa Kanya, ako at ang pamilya ko. Kaya kami ngayon porsigidong naglilingkod sa Diyos dahil may naranasan kaming personal encounter, lalo na po sa buhay ko. Yung mapunta ka sa impyerno at makabalik, sobrang grabe pong patotoo yun. So yan lang sa'yo na nagtatanong, salamat kasi na-encourage ako dahil alam kong maaaring may nangyari sa'yo or hindi ko alam kung anong motibo mo sa pagtatanong mo to, pero dahil curious ka, ito lang yung masishare ko. Marami pang baka sa mga susunod gagawa pa ulit ako. Ngayon kasi usher ako, tapos may mga paparating na mag-church, need ko nang mag-asikaso. So for now, bye and God bless.